Nagulat ang lahat sa ginawa nila Trunks at Goten. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Chapter 9 ng Dragon Ball Kakome. Bago ko simulan ng chapter na ito ay mag-recap na muna tayo sa last chapter, at sa last chapter nga ay atin nakita natin na nagsimula na ngang mag-training ang lahat ng Z-Warriors bilang paghahanda sa paparating na war. At dito na nga papasok ang Chapter 9 na pinamagatang On the Path to Awakening. At sa unang panel nga ay napunta ang scene dito sa planetang Earth kung saan ay kasalukuyan ngang nasa bahay ni Clearen itong sila Android 17, Android 18 at si Papa Ronnie. Dito nga ay sinabi ni Papa Ronnie na naayos na nga daw niya ang kanyang spaceship na tinatawag na Shinbot. Ang spaceship niya nito ay isang beses lang kada buwan kung magamit, at sinasabi nga niya na ito nga daw ang pinakamabilis na spaceship sa kanila. Si Android 17 nga ay nagsalita dito at sinabi nito na kung sila nga daw ay aalis na. Sa moment na din na ito ay naka-ready na nga din si Android 18 para sa kanilang pag-alis. Salita nga dito si Android 17 at sinabi nga nito sa kanyang anak na mag-iingat nga daw ang mga ito at alagaan nga daw nito ang kanilang nanay, na agad naman sinanayunan dito ng anak niya. Dagdag pa dito ng anak ni Android 17 na siya na nga daw muna ang bahala sa pinapangalagaan nitong isla. Ang asawa nga dito ni Android 17 ay nagsalita at sinabi nito na mag-ingat nga daw itong darling niya. Na agad nang sinanayunan dito ni 17. Sa moment na ito ay nagsalita nga dito si Papa Ronnie at sinabi nito na naka-ready na nga daw si Shinbot para sa kanilang gagawin na pag-travel. Ngunit sa point na ito ay dumating nga sila Mr. Pogi at si Bo. Salita nga dito si Mr. Pogi at sinabi nito na pinuntahan nga daw nila itong sila Android 17 dahil nga daw sa request ng kanilang mayor. May na-detect nga daw na isang device dito sa bahay ni Clearen kaya kailangan nga daw nilang alamin kung totoo daw ba ito kasi baka daw may nagaganap na digmaan dito or isa lamang false alarm. Salita nga dito si Papa Ronnie at sinabi nito na false alarm nga lang daw yon, inaayos nga lang daw nila ang kanyang spaceship para pumunta sa kanyang planeta. At ni-activate nga lang daw niya si Shinbot, dahilan kaya nga daw nagkaroon ng magnetic network, agad nang humingi ng tawad dito si Papa Ronnie. Si Mr. Pogi naman ay nagsigaw dito at sinabi nito na siya nga daw ang pinakamalakas na lalaki sa mundo na ito. Sagot naman dito si Papa Ronnie at sinabi nito na pinakamalakas. Bakit hindi kita nakita sa Tournament of Powers? Salita nga dito si Mr. Pogi at sinabi nito na hangal, ako si Mr. Pogi kilala sa pagkakaroon ng extraordinary na skills regarding sa martial arts, at dito nga ay nagpakita si Mr. Pogi ng swabing galaw nito. Pero wala pang isang segundo ay pinigilan nga siya dito ni Sapphire at sinabi nito na tumigil ka na, baka tamaan mo ang nakakabata kong kapatid. Si Mr. Pogi nga ay gulat na gulat nga dito. Dito nga ay pinagsabihan ng asawa ni Android 17 itong anak niya dahil nga sa sinabi nito at nagawa nito kay Mr. Pogi. Ito palang asawa ni Android 17 ay isang sikat na modelo at champion nga din ito sa martial art. Ito nga ay mabilis na nakilala ni Mr. Pogi at talagang hangang-hanga nga siya dito. Ngunit sa point na ito ay napagtripan nga ni Bo ang spaceship na gagamitin nila Android 17, ito nga ay kinain ni Bo na talagang nagpagulat sa tatlo. Dahil nga sa ginawa ni Bo ay nag-activate nga ang Shinbot, si Android 18 naman ay nag-attempt dito para pigilan si Bo ngunit huli na nga ang lahat. Wala pang ang kalahating segundo ay naglaho na nga itong si Bo kasama ang Shinbot. Si 18 nga ay nagtaka dito kasi nga sobrang bilis na pag-react na nga daw ang ginawa niya pero nag-miss pa nga din daw siya. Si Mr. Pogi naman ay nagulat din sa nangyari. Salita nga dito si Android 18 at sinabi nito na kung saan nga daw napunta si Bo. Sagot nga dito si Papa Ronnie na na-activate nga daw niya ang robot ng walang niset na lokasyon kung saan ito mapupunta, at baka nga daw na-teleport na itong si Bo sa random destination kaya imposible na nga daw makita itong si Bo at ang Shinbot. Salita naman si 18 at sinabi nito na wala daw ba itong specific na lokasyon kung saan ito maaaring pumunta. Sagot nga dito si Papa Ronnie at sinabi nito na meron naman daw, at ito nga daw yung Universe 6. Salita naman dito si Android 17 at sinabi nito na nag-aantay nga daw sila sa wala. Si Mr. Pogi nga ay wala pa din idea sa mga nangyayari at akala nga nito na magic tricks lang yun ginawa ni Papa Ronnie, hinahanap nga dito ni Mr. Pogi si Bo. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Bo kung saan ay napunta nga ito sa Demon Realm. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito kay Gohan kung saan ay na-corner na nga siya ng mga mafia dito. At sinabi nito na wala na nga daw siyang magagawa, kailangan na nga daw niyang lumaban sa mga ito. Dito nga ay hinagis ni Gohan ang bottle at mabilis na nga itong nag-counter sa mga ginagawang pag-atake ng mga mafia. Mabilis nga lang natalo ni Gohan ang mga mafia dahil na din sa lakas nito, ngunit ang bottle nga na kanyang hinagis ay malapit nang bumagsak sa sahig.
Sila Dice po at Jiren nga ay nagbabalak ng sumunod dito kay Gohan, ngunit sa pagdating nga nila ay nakita nga nila dito si Gohan nakapit ang bote. Si Gohan nga ay humingi ng tawad dito kay Jiren at sinabi nito na pasensya nga daw sa abala. Dahil nga sa galing ni Gohan dito ay nag-success nga siya sa mission na ito, at ang mga mafia nga ay naaresto na din ng mga pulis ng Universe 11. Dito nga ay may dumating na iba pang miyembro ng troopers dahil nga daw sa magandang nagawa ni Gohan ay ito na nga daw ang ika-82 na member ng troopers na talagang nagpasaya dito kay Gohan. Sa next panel naman ay atin makikita dito ang mga troopers na masayang nagdiriwang ng isang masayang kainan. Ang pinag-uusapan nga lang nila dito ay ang about sa pamilya ng bawat isa, ngunit habang masayang nag-uusap ang mga ito ay dumating na nga dito si Belmad at Tupo kung saan ay sobrang angas nga ng dalawa dito. Sa moment na ito ay nagsalita nga dito si Belmad at sinabi nito na dumaan nga daw siya sa kamatayan, pero mas pinili ko na bumalik ulit dito. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Trunks at Goten na kasalukuyan ngang nag-training ang mga ito. Pinipilit nga ng dalawa na makapunta ang kanilang isip sa napuntahan ni Goten, ito ngayon may isang malaking pinto. Bagay magawa nga daw nila yon ng magkasama ay sila nga daw ay siguradong magtatagumpay na sa point na ito. Dito nga ay nag-concentrate na nga si Trunks, at wala pang ilang segundo ay nagawa na nga nitong makapunta sa emotion ng isip niya, at sa moment na din na ito ay nagawa na din pala ni Goten na makapunta sa pinaka-emotions nito. Ang dalawa nga ay hindi magkasama dito guys, kasi nga may kanya-kanya silang isip. Ang ginagawa nga nila ay ang malabanan ang kanilang mga emotion na katulad ng sa Ultra Instinct ni Goku. Balik tayo sa topic. Si Trunks nga ay nakita na niya ang malaking pinto dito, at nagbabalak na nga ang dalawa na lumapit sa pinto na ito. Pero sa moment na ito ay napansin nga nila ang style ng malaking pinto at ito nga ay may material na salamin, ngunit ang nakikita nga nila sa reflection ng salamin ay ang Gotenks fusion nila at ganun nga din si Trunks. Si Goten nga ay nakaisip dito ng paraan, kaya naman daw nilang mag-communicate gamit ang telepathy ay mas magiging mabuti kung magbibilang tayo ng 1 to 3 para sabay natin may taas ang ating kanan kamay. Dito nga ay nagsimula na silang magbilang at sabay na nga nilang tinaas ang kanilang kamay. At dahil dito ay nagbukas na nga ang malaking pinto, nakita nga nila dito ang Gotenks fusion form nila na talagang pinagtaka nila. Akala nga daw nila ay isang demon ang lalabas sa pinto. Pero napagtanto nga ni Goten na ang sinasabing demon pala dito ay ang kanilang fast ion technique na si Gotenks. Dito nga din ay na-realize nila na once nga daw na sila ang nag-fusion, dalawa ay automatically na nga daw gagana ang kanilang katawan, at hindi na nga daw nila kailangan pa ng effort. At once na matapos na daw ang fusion technique ay doon na din daw natatapos ang kanilang teamwork. Kaya mas mabuti daw na mabasa nila ang galaw ng isa't isa, at wag nga daw aasa sa fusion technique. Sa moment na ito ay bumalik na nga sila sa real world at dito nga ay sabay na nilang sinuntok ang device na nagresulta ng pagsabog ng bola na nasa gitna na talagang tinagulat dito ni Whis. Sila Goten nga ay nagyabang pa dito kay Whis at sinabi nito na sobrang easy nga lang daw pala nito. At dahan-dahan na nga silang nawala ng malay dito. Bakas nga sa mukha ni Whis ang tuwa sa nagawa ni Goten at Trunks. Pero sa moment na ito ay naramdaman na nga ni Whis ang presensya dito ni Beerus na parang nagbabalak na nga itong bumalik sa planeta na yon. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito sa planetang Beerus kung saan ay nagsasalita nga dito ang Oracle Fish at sinabi nito na after nga daw umalis ni Whis kasama ang dalawang Saiyan na yon ay ngayon naman ay aalis ka din Lord Beerus. Sagot nga dito ni Beerus na siya nga daw ay pupunta sa planetang Earth para kumain ng masasarap na pagkain. Salita nga dito ang Oracle Fish at sinabi nito na bakit nga daw hindi na lang siya isama nito sa planetang Earth. Sagot nga dito ni Beerus na wag na nga daw kasi nga hindi daw para dito ang pupuntahan nito. Salita nga ulit ang Oracle Fish at sinabi nga nito na sa haba nga daw ng lalakbayin nito ay kailangan nga daw ng may kasama ito. Sagot nga ulit si Beerus at sinabi nito na ngayon nga daw ay malapit na ang war, ang kailangan nga daw niyang kasama ay ang walang hanggang katahimikan. Dagdag pa dito ni Beerus na aalis nga daw siya ng mag-isa at yun nga daw ang kanyang last word. Sa moment na ito ay sinuot na nga ni Beerus ang baluti niya. Salita naman dito ang Oracle Fish at sinabi nito na ang baluti nga daw na yan ay ang pinaka-rare na damit nitong si Lord Beerus. Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na sa pagbalik nga daw niya dito ay ito pa nga rin daw ang suot niya, at dagdag pa nito na papunta na ako ama. At dito na nga natapos ang chapter 9 ng Dragon Ball Kakome.